sa nakikita ko kay Pangulong Marcos, talagang napakabagal po at parang palabas lang ang ginagawa niya. Kung talagang seryoso po ang ating Pangulo, nananawagan po kami sa kanya, appoint the independent commission right now. Ilagay nyo bilang chairman si Mayor Magalong at punuin niyo po yan ng mga tao, ng mga retired na mga justices na walang kinikiligan. Kasi may mga retired justices na namumulitika, wag po yun. Mga retired justices na talagang parehas, mga retired military officers na talagang parehas. At yan po ang inyong pag-imbestiga. Ngunit ang aming pag-asa na lamang ay nandito nga po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. At sana po iyan po ang magkaroon ng resulta upang magkaroon ng mga bagong batas na ang layunin ay hindi na po maulit yung ganitong klase ng anomalya. Meron ding umuugong po, attorney, di ko alam kung kayo po ba ay pabor dito, na itong nangyari po kay sa dating PNP chief na si Torre po ay panakip ano lang daw, issue dito po sa flood control projects para malihis po ang atensyon ng taong bayan. Ano pong masasabi nyo rito? Malilihis nga po talaga ang atensyon. Ngunit I don't think this is part of it. I think it is part of reaction doon nga po sa ginawang insubordination ni General Torre. Ngunit marami pong mga issue na nagpapalihis dito sa flood control. Isa na nga dito po yung extradition ni Pastor Quiboloy, yung proposed extradition. At nagsalita na nga po ako dito na sabi ko ang timing nito ay very suspicious. Bakit ngayon? July pa pala. Yung June pa ibinigay sa ating ambassador di umano. Sabi ni Ambassador Romualdez itong mga extradition papers. And then nagulat naman ako, ganito po talaga kagulo dito sa gobyerno ito. Nag-anunsyo si Ambassador Romualdez na meron na daw extradition documents na pinadala sa kanila, tinatanggi naman ng ating Department of Justice. So ganyan po ka-weird ang ating gobyerno. Ngunit bukod pa po sa pagpapalihis yan, iyon pong mismong investigasyon ay ginugulo po pala para sa ganang akin, ay ginugulo para yung tunay na issue, which is the involvement of certain members of the House of Representatives at mga matataas na opisyal ng DPWH ay matabunan. Unang-una po, alam nyo, if I may, kasamang Admar, yun mismo website na isumbong mo sa Pangulo tungkol dun sa flood control. Bakit kailangan ang ordinaryong mamamayan ang magsumbong sa Pangulo tungkol sa flood control? Bilang Pangulo, siya ang Chief Executive. Under niya ang DPWH, lahat ng datos is at his fingertips. Hinilingin lamang niya sa kanyang secretary, si Secretary Bonoan, who is his alter ego. Number 2, nasa ilalim ng Office of the President, ang NBI, ang PNP, may mga investigative capabilities ang both of these offices. Pati hindi niya gamitin. Number 3, bakit kontraktor ang kanilang inuupakan? While may role talaga ang kontraktor dyan, sila ang nag-i-implement ng mga proyekto tungkol sa flood control at lahat ng infrastructure projects na pina-farm out sa mga private contractors. Ang DPWH po ang nagdidisenyo. Sila ang nagko-conduct ng bid. So yung sinasabi nila yung sumidan na 250,000 lang ang kapital ay nakakapag-acquire ng multi-billion peso flood control projects. DPWH po ang dapat sisihig dyan sapagkat sila po ang nasa Bids and Awards Committee. And then, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang mga congressmen ang pumipili ng district engineers. Sila po ang pumipili ng projects. Marami pong kongresista, ang contractors na rin po. Bakit hindi sila sali? Bakit yung mga contractors lamang? Para sa akin po, while sila po ay may partisipasyon dito sa kontrobersya na to, sila po ay
ano sila ang pinakamaliit na player dito sapagkat ang marami po sa kanila, nakakausap ko rin po in confidence, napipilitan lamang sa patakaran ng DPWH at ang mga congressmen kung paano magsagawa ng project. Yung kahalagahan po na dapat hindi magpalihis sa tunay na issue ang taong bayan, lalo na dito sa kontrobersyal na flood control projects po, Attorney. Ay, opo. Katulad po ng nabalita ninyo, eto nga pong BIR is now in on the action at iniimbestigahan daw yung mga kontratista. Good, follow the money. Ngunit imbestigahan din po natin yung mga DPWH officials. Imbestigahan din po natin yung kanilang mga lifestyle. Pati yung mga congressmen, mga opisyal ng House of Representatives na biglang lumobo. Yung SALN at ang daming mga sasakyan, alam na, pinopost pa nga sa social media, ang daming mga designer bags. Tignan po natin kung yung kanilang lifestyle ay suportado ng kanilang sweldo bilang mga miyembro ng House of Representatives at yung sweldo ng mga empleyado ng DPWH. At nagtataka pa po ako, Sir Jade, Sir Admar, bakit walang nasususpinde ni isa motu proprio from the President? Kung ako may presidente, sususpindihin ko na yung DPWH secretary ko sapagkat he is on top of the situation. Kung hindi pa nabulgar yung flood control, kung hindi pa bumaha ng bumaha, hindi pa mabubuking, anong ginagawa ng sekretary mo? At anong magagawa ng galit niya? At yung pagbisita niya sa mga flood control projects, di puro pakitang tao lang, puro palabas lang, only for optics, moro-moro lang yon. Tsaka, Attorney, bakit kaya mabilis sila doon sa mga pangalan na inilalabas po nila, yung mga nakapangalan, yung resibo doon sa confidential fund ng pangalawang Pangulo, pero napakabagal naman na mabanggit sino yung involved na mga politiko dito sa controversial na flood control projects? Opo, tama po yun. Bakit yun lang ang ginagawa nila? When alam naman po ng lahat na ang daming mga nandyan po sa House of Representatives na maaring sangkot dito. Naglabas sila ng 15 contractors. Ba't ayaw nilang sabihin kung sa likuran ng mga contractors na yon, sa mga kumpanyang yon, ay may involvement ang mga miyembro ng House of Representatives. Yun po ang aking kinakataka. At isa pa po, yung mga maiingay sa Senado, na napakabilis tumayo kapag ang issue daw ay accountability, transparency. Bakit wala tayong naririnig sa kanila? Selective ba ang kanilang panawagan sa transparency at accountability? So yun po ang pinagtataka ko kasamang Jade, kasamang Admar. Tsaka, Attorney, nababanggit na nga nitong si Mayor Benji Magalong ng Mayor for Good Governance at itong si Senador Ping Lacson kung paano yung nagiging hatian sa mismong proyekto na kung ihahambing sa hatian ng mismong politiko o kongresista, kung sino man yung nakatoka dyan, di hamak na mas malaki kumpara dito sa mga kontraktor. Pero ang kontraktor agad ang napapangalanan, Attorney. Opo, tama po yan at mabuti na pansin nyo na yan. At yan pong tungkol kay Mayor Magalong, matagal na pong nagbo-volunteer yan to head an independent commission. Napakaganda po ng reputasyon ni Mayor Magalong. He is the person who sacrificed his ambition to become PNP chief para lamang lumabas yung katotohanan doon sa tinatawag na Mabasapano Massacre, yung napatay yung sa 44. And yet, etong ating Pangulo, napakabagal at tagal na po namin nananawagan sa PDP na i-appoint si Mayor Magalong bilang head ng isang independent commission. Hindi nga namin kapartido yung si Mayor Magalong, pero aming inirekomenda. Ngunit kahapon lang yata o isang araw, doon lang nag-usap ang Pangulo sa si Mayor Magalong at hanggang ngayon, wala pa yung sinasabing independent commission. Kung sa Ilocano mabayag ang ating Pangulo, babagal.
Attorney, si Jade po ulit ito. Umaasa pa rin ho ba kayo sa Partido po Demokratiko Pilipino na may mapapanagot sa ilalim pa rin nitong kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos laban dito sa mga korap dito sa flood control projects? Umaasa po kami, siyempre po, yan ay para sa ating bayan, sa kapakanan lahat. Ngunit sa nakikita ko kay Pangulong Marcos, talagang napakabagal po at parang palabas lang ang ginagawa niya. Kung talagang seryoso po ang ating Pangulo, nananawagan po kami sa kanya, appoint the independent commission right now. Ilagay nyo bilang chairman si Mayor Magalong at punuin niyo po yan ng mga tao, ng mga retired na mga justices na walang kinikiligan. Kasi may mga retired justices na namumulitika, wag po yun. Mga retired justices na talagang parehas, mga retired military officers na talagang parehas. At yan po ang inyong pag-imbestiga. Ngunit ang aming pag-asa na lamang ay nandito nga po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. At sana po iyan po ang magkaroon ng resulta upang magkaroon ng mga bagong batas na ang layunin ay hindi na po maulit yung ganitong klase ng anomalya. Opo, sa gitna nga po nitong laban natin kontra sa manumalyang flood control projects, may isa na pong naaresto, yung isang district engineer nga, dyan po daw sa Batangas, na nagtangkang manuhol kay Congressman Leviste. Ano naman po ang reaksyon po ninyo doon ng partido? Well, magandang development po yan. Ngunit katulad po ng sinabi ni Congressman Leviste mismo, hindi yan po ay isang tauhan lang, puppet lamang yan, hindi kanyang pera yan. And there are bigger fish behind that district engineer. Di ba sabi nga ni Congressman Leviste, that person is very, very popular daw. Yung nag-utos doon sa district engineer. Sana pangalanan na rin ni Congressman Leviste. Marami pa po yan. Yan ay isa lamang. I'm sure there are dozens of them sapagkat hindi naman po lulusot ang isang flood control project kundi rin po may participation ng DPWH from its inception. Sa design pa lang ng project, sa bidding pa lang hanggang mag-inspection po ang mga inhinyero ng DPWH at sabihin tapos ang proyekto according to specifications, hindi po mawawala ang participation ng DPWH. Kaya nga po may mga nagbibiro, iba na daw ang ibig sabihin ng DPWH ngayon. Ang ibig na daw sabihin daming pera, walang hirap. Opo. Attorney, huling issue na lamang po dito nga sa issue o sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan po sa ICC dahil ilan nga kaugnay nga po sa nalalapit na confirmation of charges hearing ng ICC case ng dating Pangulo, may panawagan ng abogado ni FPRRD kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. nais ngang makipag-negosasyon kay PBBM. Ano ho ba ang masasabi po o reaksyon ng partido tungkol po dito? Bagamat ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang aming pinuno, siya ang chairman ng PDP sa ngayon, ay kami po ay pinauubayan na po namin sa kanyang abogado, si Attorney Kaufman, ang kanyang depensa. And kung may tiwala po sa kanya ang pamilya ni Pangulong Duterte, of course, we will defer to the preferences of our chairman and his family. Nakipag-ugnayan na ho ba ang abogado ni FPRRD po sa partido para makipagtulungan at subukan na pakiusapan ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol nga po doon sa hiling na sana itumulong na pauwin na balik dito ang dating Pangulo sa Pilipinas? Very consistent naman po ang panawagan namin sa PDP na pauwiin na. In fact, last month or so ago, ay nagkaroon po kami ng malawakang symposium doon sa headquarters ng PDP sa Santa Mesa kung saan yan nga po ang topic namin, which is bring him home. At hanggang sa ngayon po, yan ang aming panawagan and we are exerting all efforts allowed under the law para mabigyan ng pressure ang ating gobyerno at ang gobyerno ng Netherlands at ang ICC na pauwiin na o at least bigyan ng temporary liberty si Pangulong Duterte.
Ayan. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan nanonood, nakikinig po sa mga oras na ito. Ang huling mensahe po namin sa PDP, sa ating mga kababayan na nagmamahal sa ating bansa at ayaw ng anomalya. Mga kasama, ito pong flood control is only the tip of the iceberg. Kung may kasangkot ng mga contractors, DPWH officials at pati na ang mga miyembro ng House of Representatives, flood control pa lang po ang pinag-uusapan natin. Marami pa pong isinagawang proyekto ang DPWH with the participation of our congressmen. May mga tulay pa, may mga kalye pa, may mga gusali, yung sinasabi ni Mayor Magalong na mga refrapping, mga cat's eye. Dapat po lahat yan ay imbestigahan sapagkat ito pong modus operandi sa flood control, sa amin pong palagay, we have very strong reasons to believe, yan din po ang ginagawang formula sa lahat ng proyekto kung saan may contractor, may partisipasyon ng DPWH at mayroon pong involvement ang mga miyembro ng House of Representatives. So, dapat po ito parang cancer and we have to root it out at our cost. Hindi pwede pong ginagamot ang cancer ng aspirin o ng mefenamic acid. Kailangan po dyan radical surgery na dapat pong isagawa sa lalong madaling panahon. Kung hindi po, talagang wala na pong mangyayari sa ating bansa.